AF, ang mga sumusunod ay dapat lamang sundin para na rin sa kapakanan at kaligtasan ng lahat. Mainam po na ang mga bata, 15 years old pababa, ay namumulat sa pagsisimba. Ngunit para na rin sa kanilang kaligtasan, ay hinihikayat namin kayo na sa bahay na lamang sila. Mayroon pong live streaming sa Facebook ang mga misa sa simbang gabi. Magdala ang lahat ng magsisimba ng sariling alkohol at kung maaari ay maglagay nito tuwing ika-15 minuto habang nagsisimba. Magsuot ng face mask at face shield sa loob at labas ng simbahan. Hindi na papapasuki ng walang face mask at face shield sa loob ng simbahan. Ipinapaalala po sa lahat na bawal magpicture bago at hanggang matapos ang misa, lalo na po ang pagpo-post nito sa Facebook. Magalang po tayong sumunod sa mga pinaiiral na patakaran gaya ng physical distancing, numbering ng upuan, pag-fill up ng stub, pagdadala ng sariling alcohol, face mask at face shield. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Disyembre, simbang gabi. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Ang pamilya ang pangunahing tagapagmulat ng loob sa Diyos sa tahanang Pilipino. Sa liturhiya, ang mga araw mula sa December 17 hanggang 24 ay nakalaan sa paghahanda sa kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Ang pagbasa ay tahasang tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Diyos. Turo ng simbahan, kung maaari, hiwain ang kalooban ng bawat Pilipino, hindi katakatakang matuklasan sa mga ubod nito ang mga pangunahing karakter na humuhubog sa kanyang pagkatao, si inay, si itay, kuya, ate, sangko, sanse, Diko, Ditche, mga kamag-anak at malapit na kaibigan. Silang lahat ay nakarugtong sa pamamagitan ng isang matibay na lubid ng pinagsamahan. Sa pamilya natin, namana ang pananampalatayang nagkakagisnan. Pamilya din ang unang nagmulat sa atin sa maraming kaugaliang nagtataglay ng ating loob sa Diyos. Hindi marahil kalabisan na sabihin ang buklod ng pamilya ang nagsisilbing pangunahing dahilan ng pagkakabuklod ng Pilipino sa Diyos. Ang Diyos ay laging may kinalaman sa mga gawain, ugali at mga paniniwalang iminumulat sa atin ng ating mga magulang at ninuno. Kung malakas ang ating pagkapit sa mga paniniwalang ito, maaaring ipinahiwatig nito na malakas pa rin ang ating pagkapit sa pamilya. Ang pagtataksil dito ay pagtataksil din sa pamilya. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Ang pasasalamat ni Noel and Gloria Kakanindin and family, Elihia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Elihia Prieto, Winnie Yulo,
Mary Joy Tamondong and family, J.R. and Len Pabian, Emil and Linda Rosales, Pede Vera and family, J.R. and Len Pabian, Sunny Evangelista and family, Reniel and Maylen Rosales, Juan Evangelista, Dang Española, Paul and Jenny Ramos and family. Para sa mga natatanging kahilingan ng San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Pabian family, Gary and Bernadette Del Rosario, Ginoline Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Carriaga, Kathleen de la Cruz, Gary Maningas, Hill St. John Yap, at para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Inigo Lance Eustaquio. Para sa maagang pagaling ni na Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Ruby's family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Benzer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, John Carlo de la Cruz, Rupo Gulinao, Ricardo and Pete, Rita and Chodora, Portia Margarita Nicolas, Joy and Kate, Edna San Luis, Ligaya Bernardonado. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrigo, Sisinando, Hermohanes Jr., Librado, at Sisinando. Magsitayo po ang lahat. Natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang maging marapat, aminin natin ang ating mga kasalanan sapagat ang Diyos ay lubang maawain at mahabagin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristong bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin lumikha at tagapagligtas, nilib mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging berhing si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kami sa iyong pagka-Diyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay, walang mangangahas, lumapit sino man. Hawak niya ay setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring, dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatal ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag ng malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
karunungan ng may kapal, tanang iyong pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ng ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Pares at Sara. Si Pares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ng ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang si Urias. Si Solomon na may ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzzias. Iting si Uzzias ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Surubabel. Si Surubabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliquim. At si Eliquim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Ilud. Si Ilud ang ama ni Elisar. Si Elisar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria namang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa mga tawid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ito yung isa sa madalas maging pagbasa sa mga simbang gabi, ang talaan ng mga angkan ni Jesus. Una, nagpapakitang si Jesus, bagamat Diyos ay nagkatawang tao, tulad natin, mula sa mga linya ng mga taong banal at taong makasalanan, ay sumulpot ang tagapagligtas. Mula sa makasaysayang talaan ng Israel, sumulpot ang unang inihula sa Genesis 3:15 na ang kanyang the seed of the woman will crush the head of the serpent. Napagad ng pangako nung panahon na nagkasala si Adan at si Eva,
If you read Genesis 3, God have cursed the snake, the serpent, but He never cursed Adam and Eve. But instead, He promised salvation through the lineage of the woman. Of course, sa angkan ni Eva, mulpot si Maria, kalinis-linisan, at doon ay sumibol si Jesus. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa kina Adan at Eva, bagamat sila'y nagkasala. They were never cursed, but promised a Savior to reinstate them to their original blessing. Ano yung original blessing nila? They were sons and daughters of God. That they were heirs of the kingdom of God. Kung may original sin, may original blessing. At napakaganda, it is God who make the first move to reach out to us. Siya ang unang nagkusang iahon tayo sa kasalanan by giving the ultimate solution, the death of Jesus in the cross and His resurrection. Kapansin-pansin din na through Jesus, the unending pattern of sin is ended. Hindi naman lahat ng kanyang mga ninuno ay banal. Ang mga babaeng si Rahab, Tamar, si Ruth at si Bathsheba, na asawa ni Urias na pinatay ni David, ay mga nandito sa ganitong mga banal na talaan ng angkan ni Jesus. Nagpapakita that the lineage of Jesus is not pure holiness, but they are those who are sinners. Nagpapakita na sa angking lamat ng pagkatao ng sansinukob ay muling binuo ni Jesus sa krus. Kaya nga ba kapag ako'y nasa misa and tinataas ko ang Eucharistia, I always say to the Lord that lahat po ng aming kasalanan, kasama ng alay ni Jesus sa krus, ay maging, ang Eucharistia ay maging kapalit o tagakuha ng aming mga kasalanan so that we will be holy to the merits of Jesus in the cross. Kung titingnan natin ang talaan nito, si Tamar I think her greatest sin is nakisama siya sa kanyang father-in-law. An illicit relation. Siyempre, si Rahab is a prostitute, while Bathsheba is the mother of Solomon sa maling relasyon ni David. Pinapatay niyang unang asawa niya, si Urias. At siyempre si Ruth ay isang paganong babae na sa tingin ng mga Hudyo ay hindi kailanman maliligtas. Lahat ng ito inako ni Jesus at ginawang banal sa linya at angkan ni Jesus. Para bagang sinasabi ng Panginoon, walang malalim at malaking kasalanan na hindi ko kayang gamutin. Walang mga lamat sa pamilya, the secret, the dark secret in the family that God cannot heal, that God cannot mend, that God cannot make whole. Kaya niya tayong buuin because He have done this to His own family. Binuo ni Jesus ang kanyang pamilya through Jesus' suffering, death, and resurrection. Hindi lang ang kanyang pamilya, kundi lahat tayo ay naging buo. It is only in the Catholic Church that we embrace everyone. The idea of inclusivity in the Catholic Church is very evident. Hindi lang sa mga sa sakramento, maging sa mga tulong ng simbahan. Lahat included. Sa ating sakramento, sa mga panalangin ng simbahan, lahat ay pinapanalangin na maging isa sa mga nahiwalay nating mga kapatid.
Sapagkat ang idea ng Katolisismo is universal, all-embracing, all-inclusive. Kaya nga ba, gano'n man kadaming ating kasalanan, God can bring us whole. Kaya nga ba, kahit nasa pinakababa tayo ng ating estado, God can reach us and bring us to light. Can give us hope. Kaya ang Pasko ay hindi lang palamuti, pagkain, o aginaldo. Ito'y pag-iisang pagbibigay ng bagong anyo sa mga makasalanan, pinag-isa ang Diyos at tao, at ang paghihilom at pagbubuo ng lamat sa atin. Amen. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa Amang nasa langit, nang dahil sa kanyang habag at pag-ibig, naamtan natin ang kaligtasan at katotohanan ng ating sambitin. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating kaparian, upang magabayan nila at mapangalagaan ang bawat pamilya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw ng landas, mga nangungulila, mga nababagabag at nakaranas ng pagtatakwil, upang matagpuan nila ang pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos sa pamilyang Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, upang ang kanilang nararanasan ay ituring nilang maaaring maging daan ng kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating pamayanang Kristiyano, upang maisali natin sa susunod na henerasyon ang pananampalatayang ating tinanggap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng kapahinangahan sa langit na tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Amang maawain, pakinggan mo ang panalangin naming matumanggap ng katawang Kristiyano. Katawagang Kristiyano upang ang iyong awat habag ang maiatid namin sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso. Samo namin kay iyong tingin, lahat at kapayapaan, nawa ay kamtin. Alay ng lahat at kapayapaan, nawa ay Magsitayo po na. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghain maging kalugod-lugod sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan, upang sa kagalang-galang ng pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinigay mo.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inihatid ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati yung tinabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman pagkatapos ng hapunan, hinawaan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mga ginagawa namin ngayon pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis nagdudulot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, si Dennis na aming Obispo at Tanang Kaparian. Lalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po kami at pagindapatin sa buhay na walang wakas. Kasama ng mahal na Birhing Mariang Ina ng Diyos. Kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin kararangal mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri at parangal ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagubili na kagagaling na utos sa turo ng Panginoong Jesucristo, awitin natin ang Ama namin.
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa lahat ng kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Papala tayong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong piging
Pag-alabin nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilud po ang lahat. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo yumuko kayo at tingin ng basbas ng Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ang siya nawang magpabanal sa inyong pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, na siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya at paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig sa puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at maglingkod sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bumubuti-buti na, bumubusi-busi na, ganyan ang itak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalarawa ng iyong mga mata. Bumubuti-buti na, bumubusi-busila, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitingog-tingog, sumisinok-sinok na ng malarang bituin. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Buhusan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, wag lang malungkot sasabihin. Pumulupot-lupot, paikot ng paikot, koronahan ang palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ibones, koses at guhita. Habang lalong dumanahin, regalo mo'y dagdagan. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, handang malungkot sasabihin. Pumulupot-lupot, paikot ng paikot,